individual na steps. So yung Venus Dream Workshop nyo, it's not it. Hindi siya yung yun na. Although dapat nga yung mag-focus doon, but you have to understand na marami pa yun diyan. Okay? So ang nagiging problema kasi ng ibang tao dito, ganun lang sila eh, hanggang dyan lang. Hindi nila nakikita yung pagkatapos. Sa ang ginagawang example dito ni Ma'am Hilda is yung pag ikaw ay nasa business, diba? Short-sighted ka, nakikita mo lang profit. Diba? But do you see the consequences of yung activities mo sa business? Yung effect mo sa environment, yung effect mo sa consumers, effect mo sa mga empleyado mo, hindi mo nakikita. Basta sa'yo, profit ka lang. So ang event mo is making profit. That's your event. So yun ang isabi. So do not be focused on short-term things. You should look at the long term. Okay? Gets na? Yes. Next. Ayan, kailangan mo kapaliwanag ito. Ito palagay ko alam na alam mo na ito, di ba? Paborito. Yan, paborito na ito. We become desensitized. This doesn't happen sa kanila. Ayun, saan desensitized? Desensitized. Desensi. Hindi na tayo sensitive sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay? Katulad nito. Favorite ko talaga itong cha-cha. Yeah. Di ba? Okay. Nag-chat, hindi man nag-chat-cha. Ba't anong house resolution mo? Nagpasa ang kongreso. Anong ginagawa natin? Wala lang. May meeting. Diba? Ang ginagawa ang Pilipino, karamihan, wala lang. Sa kanila, wala na eh. Sa kanila, tanggap na. Tanggap na nila yon. So, ay sabihin nun, bold problem. Kasi, sa totoo lang, lahat ng nangyayari sa lipunan natin, sinasadya yan eh. Unti-unti tayong niluluto. Ngayon, luto na tayo, hindi pa natin alam, luto na pala. Kakainin na lang. Kakainin na lang. After neto, pupunta tayo dun sa tapat ng gate. Mag-rally tayo. Ng Congress. Naka-video yan. Anyway, gano'n. So, kailangan, ang ibig lang sabihin nun, kailangan, lahat ng changes na nangyayari, dapat sensitive ka. Hindi yung, akala mo kung ano lang yan, baliwala yun. Dapat wala kang binabaliwala. Lahat ng nagbabago sa paligid mo, dapat aware ka. Kasi lahat yan may dahilan. Lahat yan may cause, lahat yan may patutunguhan. So, kung nakikita niyo yung proseso, unti-unti, bago pa makarating doon sa patutunguhan, na ano nila, na-foresee nyo na yun. So, hindi kayo mabubulk pa. Because expected nyo. So, you can prevent it. Okay? Malinaw na yan? Yes. Next. Okay. Delusion of learning from experience. Delusion of learning. Kasi yung learning, dinifine mo, tapos pati yung experience, pinag-iwalay mo na naman yan. Oo, pinag-iwalay mo yan. Huwag pag-iwalay. Ang ibig sabihin lang nito, kasi meron tayong kasabihan, di ba? We learn best from experience. Totoo yun, if we're talking about short-term trivial things. Diba? May ginawa ka, may resulta, automatic. Pumalpak ka, experience yun. Diba? You learn from it. Katulad nga nung explanation ko, nag-right turn ka sa no-right turn, nahuli ka, matuto ka doon, di ka na mag-right turn doon sa kanto na yan. But then, most of our decisions, especially in organizations, karamihan ng mga decision na ginagawa, hindi mo nakikita ang resulta kinabukasan. Nakikita mo ang resulta niyan years after. Yeah? Like your decision to cut down trees. Like your decision to build a subdivision on a hill. Si Cherry Hill. Si Cherry Hill, di ba? Hindi mo nakikita yun eh. Pag decide mo, makikita mo yun after pag bumuno na, pag bumahan na. Yun. By then, huli na lahat. So ito, itong learning from experience, hindi natin laging sinusunod yan. Because, kung hihintayin mo yung learning mo from that experience, wala na. Huli. So dapat, prior to experiencing it, dapat pinag-iisipan mo na yung consequences. So, ito rin yun. Diba? Nakikita mo na dapat yung dulo. Hindi lang yung una yun. Actually, lahat naman ito related to each other. Okay, last. Okay na yan? Malinaw? Opo. Malinaw na. Tanong kayo, baka mamaya. Okay, ito. Ito yung medyo mahirap paliwanag. Miss.
Tama yung sinabi ko na legend. Ibig sabihin, Hindi totoo. hindi totoo. Ano lang? Sabi-sabi, di ba? Haka-haka. Sabi-sabi. So, ibig sabihin itong management team, kwento lang yan. It does not exist in an organization. Bakit? Unang-una, hindi siya team. Yung management na tinatawag sa taas, yung management group, o kung ano man siya, yung management sa isang organization, yung mga bossing doon sa taas, hindi siya team. Diba? Bakit hindi siya team? Well, actually, mamaya pa natin papaliwanag yun. No? But then, ang management sa taas, paano nagiging management? Paano siya nagiging management? Paano siya napupunta? Ikaw, paano ka nagiging manager ng isang department, ng isang punta? Paano? Napopromote ka, di ba? Tama, napopromote ka. Paano ka napopromote? Kunyari, may maganda ka na hanggang sa company mo. Talaga? Yun lang? Sinabi ng top manager. Talaga? Mga estudyante pa namin. Sinabi ng nasa taas eh. Sinabi na nasa taas. Saka depende rin kasi kung performance, siksikan. Actually, tama na yun. Performance, yes. Sipsipan, yes. Yung sinabi ng bossing sa taas, yes. Lahat yan totoo. But the reality is, karamihan, ang napupunta dyan, yung mga malalakas ang dating. Yan, di ba? Abilidad. Mga mabuboka, yung maraming mga ideya. Diba? Yan. Siyempre, kasi sila yung sinasabing nagpe-perform. Kasi sila yung maraming idea, nag-iisip. Yan, yan. Yan yung mga nandito sa taas. Yung mga nagtatanong, yun yung makukulit. Yun yung iniitsapulera. Yun yung panggulo. Kasi nagtatanong eh. Kung baga ba, okay na yung ideya, maganda na, magtatanong, panggulo pa siya. Imbis na okay na, manggugulo pa. So ano nangyayari sa doon sa mga nagtatanong? Hindi sila napopromote. Mismo sila performers. So ang mga performers na napopromote, yung mga nadaldal. Na tawag natin ay advocates. Correct? So itong management team na to, ang laman niyan, advocates. Walang inquirer dyan. So, pag nag-uusap sila ngayon, mag-meeting sila ngayon, pag-uusapan nila ngayon ang bisyo ng kumpanya. Puro sila advocate. Ano mangyayari? Wala. Hindi sila mag-ideas. Kanya-kanya silang ideya. So, ang gagawin nila, gagawa lang sila ng vision, but actually, peke naman yun eh. Basta lang may magawa. Kasi hindi naman nila talaga nakapag-usapan. Saka hindi nila nahihinay. Yes. Correct? So, that is what happens. So, yung sinasabing team, kasi ang team, ang ibig sabihin ng team, may dialogue. Pero ito lang, wala namang... Maalam ko naman. Pag matanong po, mas may alam. Actually, yes. Oo. Pero depende po. Depende sa Kung ano. may sense yung tanong. Kung may sense, ano ko ba? Kung wala sense. Kung tanong ka lang na tanong, wala na Pinuulit lang. Tapos na pala i-discuss, tinanong po ulit. Hindi pala nakikinig kaya So ito, kaya ito, sabi-sabi lang, kasi there is no real dialogue sa management ng isang organisasyon na hindi learning. Okay? Yes. Let's know. So yun ang paliwanag yan. Ganun ang ano yan ang proseso ng pagpapaliwanag. Kailangan lumabas na yung mga nandito, advocates lahat yan. So imposible na magka-dialogue dyan. Correct. Imposible. Okay? Linaw? Yes. Meron pa ba? Question? Hindi ko nga napag-aralan. Question! Lalan! Abay sa baba. Yung kinuha nila. Jing! Sa baba. Mamay sa baba. Okay, next. Okay, so ito